teams has really shown, their identity so far dito sa tournament with Boom Esports. Ang pinaka naging storyline natin sa kanila, they're on a rebuild, no? So tatlo yung players na bagong salta dito sa tournament, with Toshi returning, Tatsuri and Carl being the new acquisitions. Ano ang version ng Boom Esports na mapapanood natin dito sa ating game? Yeah, man, I mean, that's the right word to put it, no? Rebuild. Kasi itong chance nila in the lower bracket, go big or go home, kasi ang Boom Esports has been into an international stage, right? And considering that this Philippine qualifiers will lead it to the Invitational next year, ito na ba yung chance? Will Eureka be the hindrance sa pagbalik nila doon, or will Eureka just be the one to move forward? Dahil ang lower bracket, meron pa silang pagdadaanan ng dalawang kalaban. But now, on the other hand, Boom Esports, that's the right word, man, rebuild. Pero with this, they prioritize onto the marksman, si Miggy ngayon or Arlie ang magiging priority nila ngayon. Ni Toshi, ni Toshi rather. With getting the Zhang Fei, I think this is parang sayang kung di ba? Ako yung That's true. Nasayangan sa ban. I totally agree with you kasi Zhang Fei has really been, rising the ranks in terms of supports na meron tayo, OSX. But if anything, na talagang pwede mong, what I would say, pwede mong bangkuhan dito sa lineup ng Boom Esports, ay ito nga si Toshi. Diba? Yung si Kabarong Toshi, nung nasa Indonesia siya, isa sa mga most pick niya yung Arlie, at talagang pinakita niya na kaya niya talaga mag-MVP. In fact, doon sa laban na sa Rough World era, nung nagamit niya ang Arlie, he was also able to secure the MVP. Bago to, Wow. Angela. Para sa Boom Esports, si Tatsuri ang hawak ng Angela. Nakikita natin yung Angela that has been a solution for tanky heroes, at yun talaga yung naging automatic HP deletion or HP depletion shredder bar sa mga tanky heroes. So we can either see Dune be uncomfortable or Dharma, depende, because it's a flashy setup na pwede yung gamitin. So sabi mo nga, this is kind of new, but we said na yung Zhang Fei could be sayang in this moment. Kaso if you're an early, you just need either space para magamit lahat ng pwesto mo to use your mechanics in terms of the skill. The idea could still be a good option for this one. Kasi kung isipin mo din, ako pag nakita ko ng isang team na or player na makakuha ng Diadea, either you wanna amp up the lanes and getting EXP and gold, kasi yun lang talaga yung paraan para makakuha kayo ng magandang momentum eh. Saka sa early game, iba yung impact ng Diadea. Paano ba ang pronunciation niya sa Chinese? Diadea ba? O Diadea talaga? Diadea sa global doon sa kanilang pero okay lang kasi guys dito sa Pinoy uso kasi tayo sa mga ganito si Koy, si Paps, si Diadia, si Diadia Padilla. Diba? Wala naman. Ang apelido niya, si Ganon mo kasi mo yung apelido Twister. Twister. Ano ito na nga, nabal na nga dito Eureka Jungle ang mga binaban dito kay OSX. Si Menki Ogran has been taken away. Meanwhile, Boom Esports is targeting away yung mga roams naman dahil tinanggal na yung Lianpo. Even the Mozi has been taken away. Talagang yung respeto nila kay Migs, no? 3 out of their 4 bans ay naka-target dito kay paring Migs. Men, kasi kung isipin mo din, kung ikaw isang early, ayaw mo ng outburst na magmula sa isang Zhang Fei, Tremor Smash mula sa Lianpo, and yung canon na pwedeng magmula kay Mot si early game ay talagang pwedeng maging patibong for the early to even scale. Na ang hirap din kasi kung isipin mo, early talaga, isang isang crowd control lang yan, literal na pwedeng talagang hulihin. And considering na merong Dun, merong Dharma, at nga pala, huwag din kalimutan si Ganon mo guys, kasi kung backline, ewan ko, ayoko yung mga ganang mid lane na parang, wala nga kayong tanky, wala kayong pang setup, ikaw ang sagot sa'yo Peel, doon kayo, doon kakamot ulo nyo. Yes. Ang anong last pick dito ng Eureka, pwedeng mag-ming na lang sila no? Pero open I think Boom is pretty much prepared. Kumbaga parang binibait nila yung ming pick-up dito para sa Eureka. Kasi yung Mozi, nakita natin kahapon, nakapaghalimbawa may Mozi ka at meron kang ganon mo, parang alam mo yun, plus Lady Sun, artillery, diba? Parang mula sa malayo Will it be used against them? Nakita din natin to Kaya pala pre-reserve hanggang last pick, no? If matuloy ito. Hindi ba?
Kayo Nagala lang, pay homage lang. Paying homage lang. Pay homage. Grabe ka. Bakit? Di ba si impressive sa Ano kanila? yung parang pinakita lang, guys? I know. Yun lang, ganun lang. Grabe ka sa paying homage. Like, boss, Bago yun, ha? respeto sa'yo, saludo. Ito Okay. yung pinipik mo, di ba? Dito ako sumikat sa Athena. Try ko lang i-hover, pero hindi ko ilalak. Paying homage. Iba. Okay, fine. Respect. Pero, eto kung ganon ka-tanky, medyo, delix to si Arlie, kung early game pa lang kung isipin mo, no? Yeah. Di ba? Like, more pressure onto the clash lane na kailangan makapagbigay ng suporta, and kailangan din talaga hindi mo first blood din si Arlie or ma-continuous takedown sa farm lane, kasi that would be the most problematic case kung gusto mo mag-scale up. Pero let's see how impressive moves around. And we've seen impressive perform sa lahat ng tournament na nakita natin siya on how to actually aid the marksmans na nakakasama na. So let's see how this goes. Yun yung running story na meron tayo, no? How would impressive unlock itong si Toshi. Actually, not just impressive, but the whole of Boom Esports, because we saw how dominating he was dun sa kanyang Indonesia stint, dun sa Dominator Esports. So yeah. Toshi, again, give him the free reins. Kayang-kaya niya talaga maging carry dito sa kumpanan na to. Ito si impressive, nang aagaw na ng barya, no? Barya. Nangaagaw na. Hindi kasi, tama nga naman, if you're Jaja, di ba? Ikaw ay isang ganitong hero na pwede ka makapagbigay. Actually, ang tingin ko sa kanya parang sininang. Sininang to tawag ko kay ngayon. Kasi syempre, Pasko, aabutan ka talaga ng EXP tsaka golden. Ito yung hindi mo kailangan hanapin na ninong. Yung ninong yung nagtatago mostly, guys. Yung ninang kasi, pag nakita mo yan, automatic, Jollibee mo yun. Oy, sarap. Yung mga ganyan. Ako, saludo ako sa ba mga... si Bida ang saya? Oo nga pala. Baka naman. Diba? Guys, hindi kasi, yung mga ninang, shout out ko lang yung mga ninang na lagi hindi mo kailangan sabihan. Ano mas ako? Ikaw ano ba sa'yo? Mas mabait sa akin kasi ninong ko. Ninang ko, hindi na nagpakita. Ay, nako, pero nagpakita dito. Si impressive sa baba. Dahan-dahang poking lang naman ang ginawa nila dito. Pero dito nga ang gusto nilang gawin ay habulin. Wow, continuous pressure by the way. Ay, nako, naipit na din isa at hindi na nga nakaiwas doon si Megs Toshi. Getting the first blood onto this game. Hindi na nga nag-commit doon si Haru dahil medyo delix. Yeah. Dahil 4 ang sumalubong kaagad sa baba. Yeah. Pwede pa nga maging 5 no? If Migi decided to use yung battlefield command niya to support ang mga members ng Boom. Pero grabe yung initiation mula sa Boom no? Again, ay, grabe. Another one. Tinutunaw ang HP dito ni Haru. Diba? Ito, Angela, ayaw mo komen ewan ko, orthodox or weird as it goes, Angela sometimes answers the problem talaga right away kung makuha mo na yung ewan ko, men. Flash in. Ito, Migs ang pwedeng habulin dito. Impressive, nakakuha ng magandang target. Migs, low on HP. Wow. Sinalubong na rin ni Carl. At hahabol din sila dito. Kaliwat kanan. Another kill for Toshi at Sia. Haru na rin ang babagsak. Tatsuri. Grabe yung ginagawa nila dito. Aggression on to kill. To a follow-up. Boom Esports. Maagang kumukuha ng magandang momentum dito. Exactly. Hindi naging maganda ang kanilang araw kahapon matapos silang i-put down ng Blacklist International, but this start is very promising. Yep. Ang kanilang leader ay si Impressive. No? Once he goes in, everyone follows through, and with those 3 kills, it was also made possible kasi itong si Carl is ready to follow up. 4-0 tayo in terms of hero kill. Yep. But more importantly, Boom Esports is getting the tempo that they need to dominate the early game and mid game. Yeah, yung question natin kanina, no? Like, magiging uncomfortable ba si Toshi na gamitin yung Arlie na to? Oh, na-click! Kasi pinag-uusapan pa lang natin siya, pero hindi pala tapos dito yung laganap. Oh! Medyo sumobra, no? Binalik tuloy yung mga barya. Oo. Ano kasi meron talaga may pagbalik pagka na-take down nyo ng isang Diadia, lahat ng kanyang mga nakulimbat ay babalik niya. May ganyang mini game din sa larong HOK. But right now, a couple of seconds away from the Tyrant spawning up, makakabalik naman etong si Impressive to provide support. And again, ang pinaka-iingatan dito ng Eureka is the sudden appearance dito ni Kuya Miki. With the battlefield command, yung 4v5, pwede maging 5v5. They can be everywhere. At hindi ata magko-contest ngayon ng Eureka to take this Tyrant away. And getting this on the first hand
with Boom Esports momentum na ginawa nila kanina pa, and yung buff na to, pwede silang mag-pick off ng paulit-ulit, continuing the pressure na ginagawa nila. And as you said, yung Liubang dito si Miggy na nagiging present sa buong mapa, na pwede siya sumalip anytime. Ito yung kailangan solution ng Eureka. Will they go for the defensive or will they go for the damage? Tinan mo, binabantayan na sa impressive ni Toshi. Oh, uy, grabe si Toshi! Siya yung nauna dito. Oh my God! The burst na nanggaling doon kay Tatsuri. Napakagandang takedown, dalawa kaagad. Metal Wolf and Migs ang nalaglag. Wow! Grabe, even yung stun into the flash dito ni Tatsuri, no? Para talagang less reaction time mula sa Eureka. Walang flash pareho yan. Purify lang ang dala niyan. And they know the timers, no? They know that it's still his own cooldown. Kaya kayang-kaya talaga nalang i-chase down yan kahit may tier 1 tower. Speaking of T1 towers, T1 tower sa gitna ay nabasag na ng boom. Oh man, like grabe. Ito, sabi mo lang kanina, this is a complete confidence na nagbumula and experience coming from Tatsuri and Toshi. Kasi kung ikaw ay isang Angela, either you wait for your Chaos Cinders na pwede gamitin yun. Pero kung gano'n ka naka-aggressive at calculated mo yung burst down mo na -1, go for it. Dahil ito ngayon nasimulan nyo. Building with the gold lead as well. Kuya Otto, almost, almost 4K. Ano kaya? Ay, pinag-usapan na lang natin yung automatic delete Metal Wolf. Sabi ko sa'yo. Purify, pero hindi mapapurify yung damage na nagagaling kay Angela. Oh no. Yeah, maybe ginamit another one may follow pa pala dito dahil nakuha na rin si Haru. Si Miggy, hindi din masyado ginagamit yung Battlefield Command. Kailangan mo si Toshi pala mag-isang kumukuha ng kill dito. Alam niya. Well guys, Toshi is known for this hero at nakita natin sa world stage kung paano niya nagamit to sa lahat ng mga malulupit na teams doon. At this is just completely the mastery of this player alone. Toshi ay yung may sinimulang setup dito mula kay Vane, kaso may follow-up ba? Ginamit ni Jarek ng peel. Low on HP dito si Carl. Nakapag-back away, Tatsuri to the rescue. At nakakuha na isang kill, may isang turret din sa taas. Miggy! Boom Esports na nanalo pa rin. Good proactive play mula kay Vane, no? At least getting that one kill against kay Toshi. But let's face it, hindi mo lagi-laging mapupull off yung combo na yan dahil kailangan niya yung flash to really get that gap close against Toshi. Still though, Boom Esports, sure, napitas nyo yung carry namin, but Tatsuri is also having a field day right now. If you look into the items, there you go. Parang nabasa na direct. Yung utak ko, Scepter is already, of Reverberation is already complete. Tapos meron na rin siyang yung 1/2 item ng kanyang pang-sustain. Posibleng yung next item dito ni Tatsuri is a Vat's Rat to really just maximize yung damage. Look at his record right now, 4-0-5. The dream is real para sa Boom Esports. Again, lower bracket run para sa Boom Esports sa ginagawa nila. Legit, kung ikaw Angela na may ganitong klaseng KDA, magdiwang ka, automatic delete ka dito sa mga pwede ka mga delete talaga, literal. Impressive na ako dito magandang pwesto. Meanwhile, may talog dito na ginawa si Banet, tsaka si Haru, inahabol din si Mickey. Kaya ba ng low HP na makasalubong dito, pero may defense ginawa. Oh, blazing brilliance mula kay Tatsuri. Ang gandang burst down, kaso si Mickey nag-exchange. Si Carl na rin. Tatlo ang nawala with the double kill mula kay Toshi. Okay lang kung mawalan kami, pero Toshi still continuing the killing streak. Pero tatlo ang nawala at trade, unequal trade. Pero lamang pa rin sa push ang Boom Esports, Kuya Otto. Yeah, Jare, clutch yung couple blades na yun. Finally, natigilan na rito si Tatsuri. Nakita natin yung damage. Kahit dalawa lang yung pinadala. Bola! Toshi! Ay, ang gandang pasok doon, Toshi. Ang pogi naman ang entrance mo doon. Getting 2 right away, hindi nakaiwas. Sa sobrang laki ng payo mo, pati kalaban mo, pinayungan mo sa ulan. Vanay, sinubukan mag-follow up. Tinan mo, half HP, ang gandang pila ginagawa. Haru, low on HP na rin. Kaya ba ng sustain niya? Sinusubukan pa rin, pero impressive. In and out lang ang Boom Esports at kabisado lang galawan. Vanay na lang at naiwan. Sinusubukan pa rin bumawi, pero Boom Esports with the space created. Kuha na lang muna ng high ground turret. Ito naman tayo sa HG, pre. Ito na naman. Ayan na nga pa ang drone shot brought to you by Huoyi. Ito na nga ang blazing arrow drone shot. Shangguan. Ang lilipad. Gusto mo sideline pala si ate. As I gotta replay once again. Again, this team fight. Extended team fight na to. It's all about Toshi. Ito na yung round 2. Even round 3 in where Toshi was able to just circle back yung mga, or go in and out. And for Boom Esports, even yung backline dito ng Eureka was pretty much targeted easily by Carl.
again, one of the strengths ng Musashi is being able to reach the backline with ease, no? Nagkaroon pa nga ng tutorial si paring Je. Ay, hindi na pala Je pangalan niya, Freddy, no? Freddy. Si Kuya Freddy nagkaroon ng tutorial sa may Global Esports kung paano daw effectively gamitin yung Musashi. And right now, Carl is also displaying how to utilize effectively itong Musashi pickup para sa Boom Esports. Look at the gold lead, pare. That's already 8,000 gold lead. Almost 1K per minute ang nakukuhang deficit dito, nakukuhang advantage dito ng Boom Esports. Ganon guys, si Kuya Otto, 1K per minute po siya actually sa mga sa mga interesado. Yun po yung actual tagline. Ano yung SLP? Ikaw, you bring back the past so much, it hurts. Hindi na yung walang value. Insta-kill, ano ba yan? Insta-kill, si Tatsuri, automatic, nag-drop yung HP, tuloy-tuloy lang sila. Oh my goodness! Oh no, Carl Haru, nakuha na naman. Ang grabe yung lalim na ginagawa dito ng Boom Esports. Calculated, wala na silang pake sa damage ng Crystal, ng Eureka. Duel to the death. Ang daming naaabot sa likod. Eureka ngayon na napapanganib. Tunaw na naman. Tatsuri, wala nang pwede makapag-hold. High ground turret nag-iisa sa gitna. Wala na ring depensa. Crystal na lang ang nag-iisa dito for Eureka. It's just game number 1. Metal of half HP na naman po si Miggy. Siya ang unang natumba doon sa kanilang frontline defense. Pero 20-6. Base is open. Crystal death. Oh my god. Duel to the death. At ang HP bar ng Crystal ay natunaw na rin. Boom Esports getting game number 1. Match point para sa Boom Esports. The dream is still alive. Again, lower bracket run. Kailangan nilang lagpasan ng Eureka. At sa susunod na encuentro or sa susunod na stage, ang kanilang mga katapat, yung waiting sa kanila ay ang Rough World Era, which by the way, natalo na nila nung day number 1. So for Boom Esports, it's all about completing the job as clean as possible. Nakita natin ng value ng Toshi early first pickup, no? Walang kahit ang daming stun nung kabila, parang okay lang yan. Si Toshi naman yan eh. Again, it's all about having that god fingers, no? Yung making sure na hindi ka tatamaan ng mga primary CC lockdown ng kabilang koponan. Yeah, man. Iba talaga yung kamay. Ang mga daliri ni paring Toshi. Kung nanonood ka man sa amin ngayon. Sa replay. Siyempre, live to eh. Iba din yung Doomsday Prio item. And 16.0 si Kuya Toshi. Grabe yung automatic. Kumbaga sa video pre, ang sinasabi niya, you are a great player. Pwede ka pong umisang kakanta dito. Kuya Toshi, kung gugustuhin mo eh. May mga minigame kami magtatropa. Unang mga 100, may pot sa gitna. Tas, alam mo na. Diba? Ikaw, memorize. Kapag halimbawa naman may mga pabangkin ka, una maka 100. May extra kay Ninong. Ay, sayaw muna. Ito yung bagong trend ngayon. Yan. Nako, magpapoto na naman kayo ngayong Pasko. Pero sige lang, Aguinaldo pa rin yan. Emergency. Ito, babalik ako lang yung 39% ni Miggy, pare. Hindi masyado nagamit ang kanang team fighting press because hindi naman ata kinailangan at some points ng Boom Esports. At nag-push lang sila dun sa Clash Lane. Even the battlefield command, sakto lang. Pero it was a completely, a rise of an inclined gold graph for Boom Esports. Wire to wire for sure. Kumbaga, parang nagsimula yung kanilang advantage during the early game nung nangunguha ng barya si Impressive, no? Tapos hindi na sila lumingon pa. Although nagkaroon ng konting stalemate dun sa may bandang 5 to 6 minute mark, it doesn't really matter kasi nung nakuha ng Boom Esports again, yung mga team fight na gusto nila come mid-game, talagang nabutas nila yung mga defenses dito ng Eureka at hindi na nga nila napatagal pa. Let's look at the highlights. Once again, ito yung magandang 3-4 nothing, no, na team fight na nagawa ng Boom Esports. Yeah, ito yung cornerstone, no. Ito, bang! Oh my With the flash yun, no, from Tatsuri. Oh, grabe yun. Automatic burst. May nakalagay talaga sa 86%, kung hindi ako nagkakamali, insta-kill. Yun, no? Boom. Blazing Brilliance continuously zoning everybody out. And kung iiwasan mo nga din naman ganun kataas na burst, ito yung ginawang play ni Toshi. Siya lang Toshi, no? Ganda ng pasok. Toshi, mag-tutorial ka din kaya. Philippine version naman early. Alam mo yung ginawa ni Toshi, parang iniwan niya yung isa for dessert. Dito muna ako sa steak. Pagkatapos kung makuha yung main dish, saka kita babalikan. Man. Ito maganda yan, Toshi. It only means veterano ka sa mga buffet. Especially ngayon. Especially ngayong Pasko.
Sana 85% pala, 85%. Anong number one tip mo para sa mga breakfast buffet enjoyers natin dyan? Ako, para sa mga hindi masyado nagbo-buffet sa breakfast, tapos kung magkaroon kayo ng pagkakataon, halimbawa na napabook kayo ng hotel at mayroong breakfast buffet, punta ka agad kayo dun sa lutuan ng itlog. Ay, kasi masaya dun yun. sa egg station. The egg station. Masaya. Guys, alam nyo ba't masaya? Kasi pwede kayo magsabi